Sa malayong bayan ng Yokohama, Japan, isinilang si Isabel, isang batang may dugong Pilipino na niyakap ng banyagang lupain bilang kanyang tahanan. Anak siya ng isang single mother na si Elena, isang migranteng manggagawa mula sa Pilipinas. Si Elena, bagamat nag-iisa, ay puno ng pangarap para sa kanyang anak. Nagtatrabaho siya bilang factory worker sa isang pabrika ng elektronikong kagamitan kung saan mahabang oras ng trabaho at mababang sahod ang naging kapalit ng kanyang pag-asa sa mas magandang kinabukasan. Ang kanilang tirahan ay isang maliit na apartment na halos magkasya lamang ang 2 kama, isang mesa at ilang gamit sa kusina. Sa kabila ng kanilang kahirapan, hindi nagkulang si Elena sa pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang anak. Madalas niyang sinasabi kay Isabel sa wikang Filipino na pilit niyang itinuro, "Anak, kahit mahirap tayo, mahalaga ang may mabuting puso at matatag na pangarap." Ang mga salitang iyon ang naging pundasyon ng pagkatao ni Isabel. Habang lumalaki, naging malinaw kay Isabel ang mga hamon ng pagiging dayuhan sa Japan. Iba ang kulay ng kanyang balat, iba ang kanyang mga salita, at madalas, iba rin ang tingin ng mga tao sa kanya. Sa eskwelahan, bihira siyang kaibiganin ng mga kaklase. Sa mga unang taon, may ilang pagkakataong umuwi siyang umiiyak dahil sa panunukso. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, tinuruan siya ng kanyang ina na huwag sumuko. "Makakahanap ka rin ng mga taong tatanggap sa'yo," ani Elena habang pinupunasan ang luha ni Isabel. "Pero anak, ang pinakamahalaga ay matutunan mong tanggapin ang sarili mo. Sa mundong ito, hindi lahat magiging patas, pero kaya mong lampasan ang lahat kung magsusumikap ka." Sa edad na 10, natutunan ni Isabel ang disiplina at sistematikong pamumuhay na likas sa kulturang Hapon. Araw-araw, ginising niya ang sarili ng maaga upang tumulong sa simpleng gawaing bahay bago pumasok sa eskwelahan. Sa eskwelahan, tahimik siyang nag-aaral sa harap ng klase, palaging handang magtanong, at ginagawang motibasyon ang hirap ng kanyang ina. Sa kabila ng pagiging mahiyain, napansin ng kanyang mga guro ang kanyang pagiging masipag at mahusay sa akademya. Bukod sa paaralan, natutunan din ni Isabel ang mga simpleng gawaing hapon. Marunong na siyang maghiwa ng gulay para sa kanilang bento, magtupi ng futon, at maglakad ng tahimik sa makikitid na daanan ng Yokohama tuwing umaga. Bagamat dayuhan ang tingin sa kanya ng iba, tila niyakap niya ang kulturang ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang katangi-tanging pagsasama ng kanyang pagiging Pilipino at ang kanyang adaptasyon sa kulturang Hapon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw sa buhay. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang aral ng kanyang ina, ang kahalagahan ng pagpupursige at paggalang sa ibang tao. Ang simpleng buhay nila ay hindi hadlang para maipakita ni Isabel ang kanyang malasakit at dedikasyon. Sa tuwing natatanggap niya ang magandang grado sa klase, ngiti lamang ang ibinibigay niya kay Elena. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam ni Elena ang nararamdamang pagmamalaki ng anak. Habang tumatagal, unti-unting natutunan ni Isabel na mahalin ang kanyang natatanging kalagayan. Sa kabila ng kahirapan, ipinakita niya ang isang bagay na bihirang makita sa ibang bata. Ang katatagan ng loob at ang kakayahang magtagumpay sa harap ng diskriminasyon at kahirapan. Hindi lamang siya naging masipag na anak, siya rin ay naging inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya. Maging sa mga gurong Hapon na madalas mapahanga sa kanyang kasipagan at paggalang. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagsimulang kilalanin siya bilang masunuring anak at huwarang estudyante. Sa kanyang murang edad, si Isabel ay nagsimula ng magbigay ng pag-asa, hindi lamang sa kanyang ina, kundi pati na rin sa sarili niya. Ngunit sa ilalim ng payak na tagumpay ng batang ito, may malalaking hamon pang nakalaan sa kanyang hinaharap. Mga hamong huhubog sa kanya tungo sa mas malaking kwento ng kanyang buhay. Ang istorya ng batang si Isabel sa Yokohama ay simula pa lamang ng isang mahabang paglalakbay na puno ng pag-asa, sakripisyo at tagumpay. Sa pagpasok ni Isabel sa kanyang ika-25 taon, nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang mga ugat. Lumaki siya sa Japan na dala ang pagkakakilanlan ng pagiging Pilipino.
Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na unawain ang kulturang ito, may mga bahagi ng kanyang pagkatao na nananatiling palaisipan. Isang araw, habang nag-aayos ng kanilang maliit na apartment, natagpuan niya ang isang lumang kahon na puno ng mga sulat at larawan. Ang ilan dito ay mula sa Pilipinas, mga mensaheng nagmula sa pamilya ng kanyang ina na hindi niya kailanman nakilala. Hindi maitatangging mayroong pananabik na bumalot sa kanyang puso. Sa tulong ng kanyang ina, nalaman niya ang mga detalye tungkol sa kanyang mga kamag-anak sa Pilipinas. Isabel, matagal ko nang gustong bumalik doon. Paliwanag ni Elena. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi ko na nagawang makipag-ugnayan. Siguro panahon na para makita mo sila. Matapos ang ilang buwang pag-iipon at pag-aayos ng mga kinakailangang dokumento, nagdesisyon si Isabel na magpunta sa Pilipinas. Sa kanyang pagdating sa paliparan sa Maynila, sinalubong siya ng init ng araw at ang masiglang kaguluhan ng lungsod. Malaki ang kaibahan nito sa tahimik at maayos na paligid ng Yokohama. Habang nakasakay sa isang jeepney patungo sa probinsya kung saan naroon ang kanyang mga kamag-anak, napansin niya ang mga batang masaya sa gilid ng kalsada, ang mga magtatahong sumisigaw ng kanilang paninda, at ang mga malalawak na bukirin na tila hindi natitinag ng panahon. Sa bawat tanawin, unti-unting bumubuo ang larawan ng Pilipinas sa kanyang isipan. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, sinalubong siya ng mga ngiting puno ng pagmamahal. Ang mga kamag-anak niyang hindi niya kailanman nakilala ay nagmistulang malapit na kaibigan. Masaya nilang ipinakita ang kanilang simpleng tahanan, nayari sa kahoy at pawid, at ang mga taniman sa likod ng bahay. Narinig ni Isabel ang mga kwento ng kanyang ina noong kabataan nito, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila nagkulay. Sa mga sumunod na araw, habang inaalam niya ang pamumuhay sa probinsya, nakilala niya si Arthur. Si Arthur ay isang magsasaka sa lugar. Masayahin, puno ng kwento, at laging may nakahandang biro sa kahit na anong sitwasyon. Una niyang nakilala si Arthur habang bumibili ng prutas sa palengke. Ang kanyang sigaw na, "Sige na, dagdagan mo pa ang saging. Libre naman ang ngiti mo," ay agad na napukaw ang atensyon ni Isabel. Sa una, tila simpleng kakilala lamang si Arthur. Ngunit sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nabighani si Isabel sa kanyang positibong pananaw sa buhay. Sa kabila ng kahirapan, si Arthur ay palaging may nakikitang dahilan para ngumiti at magpasalamat. Hindi perpekto ang buhay, sabi ni Arthur isang hapon habang naglalakad sila sa gilid ng palayan. Pero kung marunong kang magpasalamat, mas madali mong makikita ang ganda nito. Ang mga salitang iyon ay tumatak kay Isabel. Isang pananaw na kakaiba sa nakasanayan niyang tahimik na kultura sa Japan. Ang kanilang ugnayan ay naging mas malalim sa paglipas ng mga linggo. Si Arthur, sa kanyang pagiging magaan kasama, ay nagpaalala kay Isabel na hindi lahat ng bagay sa buhay ay kailangang maging mabigat. Pinakita niya na ang kasiyahan ay maaaring matagpuan sa simpleng mga bagay. Sa mainit na sabaw sa umaga, sa masarap na tawanan kasama ang pamilya, o sa tanawin ng papalubog na araw sa bukirin. Si Isabel naman, bagamat bago sa ganitong klase ng pamumuhay, ay natutong mag-adjust. Nagustuhan niya ang pagiging natural at malapit ng mga tao sa lugar. Natutunan din niyang gumawa ng ilang gawaing probinsya tulad ng pagtulong sa pagtatanim ng gulay at pagluluto sa kalan na gawa sa kahoy. Sa piling ni Arthur, naramdaman niyang tila hindi mahirap yakapin ang mundong ito, kahit pakakaiba ito sa kanyang nakasanayan. Sa kanilang muling pagkikita, si Isabel ay tila nagiging masaya sa tuwing kasama si Arthur. Hindi nagtagal, ang kanilang simpleng palitan ng biro at kwento ay nauwi sa mas malalim na pagkakaibigan. Isang pundasyon ng kwentong magsisimula pa lamang. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, nahanap nila ang pagkakapareho sa kanilang pananaw sa buhay, ang paghahanap ng kasiyahan kahit sa gitna ng hamon. Hindi nagtagal ang paliligaw ni Arthur. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, nakita ni Isabel ang kabutihan ng puso ni Arthur. Isang taong hindi nagpatinag sa kahirapan at may kakayahang gawing mas magaan ang anumang mabigat na sitwasyon. Hindi lamang siya isang kaibigan na maaasahan, kundi isang taong nagbigay
kay Isabel ng bagong pananaw sa buhay. Sa ilalim ng mga bituin, sa malawak na bukirin, isang gabi, inalok ni Arthur si Isabel ng kasal. Bagamat kinakabahan, tumango si Isabel. Ramdam ang matinding pagmamahal at tiwala sa lalaking nagbigay sa kanya ng kagalakang hindi niya akalaing mararamdaman. Ang kanilang kasal ay isang simpleng seremonya, ginanap sa maliit na kapilya sa gitna ng baryo. Ang mga bisita ay ang kanilang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Si Isabel ay nakasuot ng simpleng puting damit na hiniram pa mula sa isang tiyahin ni Arthur. Ang kapaligiran ay puno ng tawanan at ang bawat tao ay masaya para sa bagong yugto ng buhay ng mag-asawa. Si Arthur, sa kanyang simpleng kasuotan, ay walang ibang ginawa kundi titigan si Isabel. Tila hindi makapaniwala na napasagot niya ang isang taong napaka-espesyal para sa kanya. Matapos ang kasal, sinimulan ni na Isabel at Arthur ang kanilang buhay bilang mag-asawa sa isang payak na tahanan sa probinsya. Ang bahay ay gawa sa kahoy, may maliit na kusina at isang kwartong sapat lamang para sa kanilang dalawa. Bagamat napakapayak ng kanilang tirahan, pinuno nila ito ng pagmamahalan at mga pangarap para sa kanilang magiging pamilya. Ngunit hindi naging madali ang pagsisimula para kay Isabel. Malaki ang pagkakaiba ng buhay sa Japan at buhay sa probinsya ng Pilipinas. Sanay si Isabel sa mabilis at organisadong sistema ng Japan. Dito, ang buhay ay tila mas mabagal, puno ng mga gawaing pisikal at nangangailangan ng malaking tiyaga. Ang paghahanda ng pagkain na dati ay simple lamang sa Japan, ngayon ay nagiging mas matrabaho. Mula sa pag-igib ng tubig hanggang sa pagsisiga ng kahoy para magluto. Natutunan din niyang gumamit ng kalabaw sa pagsasaka. Isang bagay na hindi niya kailanman naisip na gagawin sa kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang hirap, palaging nasa tabi si Arthur upang gabayan siya. Hindi kailangang madaliin, mahal. Isa-isa lang. Wika nito habang tinutulungan si Isabel na magbalanse ng balde ng tubig sa kanyang balikat. Hindi kailanman pinilit ni Arthur si Isabel na mag-adjust ng mabilis. Bagkus, siya ang gumagawa ng paraan upang gawing mas madali ang bawat gawain para sa kanyang asawa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting natutunan ni Isabel na mahalin ang bagong mundo na kanyang kinabibilangan. Pagkaraan ng 2 taon, isinilang ang kanilang panganay na si Rowell. Si Rowell ay isang masayahing bata na agad naging sentro ng kanilang atensyon. Kasunod nito, dumating ang bunso nilang si Ronron na gaya ng kanyang kuya ay lumaking malusog at puno ng enerhiya. Ang kanilang munting tahanan na dati ay tahimik ay napuno ng tawanan at ingay ng 2 maliliit na bata. Bilang mga magulang, nagsumikap sina Isabel at Arthur na bigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Sa umaga, nagtatrabaho si Arthur sa bukid habang si Isabel ay nag-aalaga sa mga bata at tumutulong sa mga gawaing bahay. Sa kabila ng kanilang abalang araw, laging may oras ang mag-asawa para sa isa't isa. Sa gabi, habang natutulog ang kanilang mga anak, nagkukwentuhan sila sa ilalim ng liwanag ng lampara. Pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap at ang kanilang mga plano para sa pamilya. Ang mga taon ay mabilis na lumipas at kahit pa mananatili ang hirap ng kanilang buhay, napalitan ito ng kasiyahan dahil sa presensya ng kanilang mga anak. Si Rowell ay matalino at laging nagtatanong tungkol sa mundo. Samantalang si Ronron ay masayahin at palaging nagpapatawa. Ang magkapatid ay malapit sa isa't isa. Laging naglalaro sa paligid ng bahay at sa bukirin. Sa kabila ng mga pagsubok, naging matatag ang pagsasama ni na Isabel at Arthur. Ang kanilang pagmamahalan ay nagsilbing pundasyon ng kanilang pamilya na kahit simpleng buhay ay puno ng kasiyahan. Ang tahanan nila ay naging simbolo ng kanilang pinagsamang pagsisikap at pagmamahalan. Hindi perpekto ang kanilang buhay, ngunit sa bawat hirap na kanilang nalagpasan, naging mas matibay ang kanilang samahan bilang mag-asawa at bilang magulang. Habang lumalaki ang kanilang pamilya, unti-unti ring lumitaw ang mga hamon na hindi nila inaasahan. Ang simpleng buhay sa probinsya, na dati tila sapat na, ay unti-unting naging mahirap lalo na sa aspetong pinansyal. Sa pagdami ng gastusin para sa kanilang 2 anak,
si Arthur ay napilitang magtrabaho ng mas mahaba sa bukid. Ngunit kahit anong pagsisikap, tila hindi sapat ang kinikita niya para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Arthur, kailangan nating bumili ng mga bagong damit para kay Rowell. Mabilis na lumalaki ang bata, sabi ni Isabel isang gabi habang inaayos ang lumang damit ng panganay. Napatingin lamang si Arthur, pagod mula sa maghapong trabaho at umiling. Hindi ko alam kung saan natin kukunin ang pambili, Isabel. Wala pa nga tayong pambili ng bigas para sa susunod na linggo. Ang mga ganitong pag-uusap ay naging madalas sa kanilang tahanan. Si Isabel, na sanay sa maayos na sistema ng Japan, ay may mga mungkahi kung paano mas mapapabuti ang kanilang kalagayan, ngunit madalas itong hindi tinatanggap ni Arthur. Arthur, baka pwede nating subukang magtanim ng ibang uri ng gulay na mas madaling ibenta. Mungkahi niya isang araw. Ngunit si Arthur, na tila nadarama ang bigat ng kanilang sitwasyon, ay naging iritable sa bawat ideya. Hindi ganoon kadali, Isabel. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang ginagawa ko araw-araw sa bukid. Ang magkaibang pananaw ni na Isabel at Arthur sa pagpapalaki ng kanilang mga anak ay nagpatindi pa sa kanilang alitan. Si Isabel ay naniniwala sa pagbibigay ng malambot na pag-aaruga, habang si Arthur, na lumaki sa mas tradisyonal na paraan, ay naniniwala sa disiplina at paninindigan. Arthur, hindi mo kailangang sigawan si Rowell. Bata pa siya. Pakiusap ni Isabel isang gabi matapos pagalitan ni Arthur ang kanilang panganay dahil sa pagbagsak ng isang paso sa kusina. Kailangan niyang matutunan ang responsibilidad. Kung hindi natin siya tuturuan ngayon, lalaki siyang tamad, sagot ni Arthur, puno ng inis. Sa kabila ng tensyon, nanatili si Isabel na kalmado, lalo na kapag nasa harapan nila ang mga bata. Kahit ramdam niya ang sakit mula sa mga masakit na salita ni Arthur sa kanilang pagtatalo, pinili niyang maging mahinahon upang hindi maapektuhan ang kanilang mga anak. Sa mga panahong puno ng iritasyon si Arthur, si Isabel ang naging tagapamayapa. Siya ang nagiging balanse sa gitna ng kaguluhan sa kanilang tahanan. Arthur, sabi ni Isabel isang gabi habang tahimik nilang pinapanood ang mga bata na natutulog. Alam kong mahirap ang buhay natin ngayon, pero hindi tayo dapat magtalo ng ganito. Hindi ito makakatulong sa mga bata. Napabuntong hininga si Arthur. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit puno rin ng pagsisisi. Pasensya na, Isabel. Hindi ko lang alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Sa kabila ng kanilang mga problema, nanatili silang magkasama para sa kanilang pamilya. Sa umaga, kahit hindi nagkikibuan pagkatapos ng pagtatalo, sabay pa rin silang naghahanda ng agahan para sa mga bata. Sa hapon, tinutulungan pa rin ni Isabel si Arthur sa bukid kahit hindi pa lubos na naayos ang kanilang alitan. Sa gabi, kahit pagod at puno ng inis, magkatabi pa rin silang natutulog. Ang kanilang presensya sa isa't isa ay nagsisilbing paalala na hindi sila nag-iisa sa laban. Ang kanilang samahan ay tulad ng mga haliging kahoy ng kanilang tahanan. Marupok sa labas, ngunit matibay sa loob. Alam nilang ang kanilang pagmamahal para sa kanilang mga anak ang siyang dahilan kung bakit nila kailangang manatiling magkasama. At sa kabila ng mga hamon, nakita nila na ang bawat problema ay isa lamang pagsubok sa kanilang kakayahang magsakripisyo at magpatawad. Sa bawat araw na dumaan, natutunan nilang harapin ang kanilang mga alitan ng may mas bukas na puso. Hindi naging madali, ngunit sa pamamagitan ng kanilang pagsusumikap at pagmamahal, unti-unting lumakas ang kanilang samahan bilang mag-asawa at bilang magulang. Alam nilang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa tibay ng kanilang pamilya sa gitna ng mga unos. Sa bawat araw na lumilipas, si Ronron ay palaging isang sinag ng liwanag sa simpleng tahanan ni na Isabel at Arthur. Ang kanyang masayahing personalidad, mahilig magtanong, at pagkahilig sa paglalaro sa ilalim ng araw ay nagbibigay kulay sa kanilang buhay. Bilang bunso, siya ang laging sentro ng atensyon, hindi lamang ng kanyang mga magulang, kundi pati ng kanyang kuya na si Rowell, na mas matanda sa kanya ng 5 taon. Ngunit isang araw, napansin ni Isabel ang kakaibang pagbabago
sa kalusugan ng kanyang anak. Si Ronron, na dati puno ng sigla, ay biglang naging matamlay. Madalas siyang nilalagnat at nawala ng ganang kumain. Siguro napagod lang siya sa kakalaro, wika ni Arthur, pilit iniisip na pansamantala lamang ang nangyayari sa kanilang anak. Ngunit nang magsimula itong magreklamo ng pananakit ng ulo at tiyan, hindi na mapakali si Isabel. Dinala nila si Ronron sa pinakamalapit na klinika, ngunit dahil limitado ang kagamitan at kaalaman ng mga manggagamot sa baryo, hindi agad natukoy ang kanyang kondisyon. Dapat dalhin natin siya sa ospital sa bayan, sabi ni Isabel, puno ng kaba ngunit determinado. Nag-alangan si Arthur, iniisip ang gastos na kakailanganin nila para sa pagpapagamot. Paano kung kaya pa naman dito? Tanong niya, ngunit si Isabel, sa kanyang pagiging ina, ay hindi kailanman pumayag na ipagsapalaran ang kalusugan ng kanilang anak. Sa kabila ng kakulangan sa pera, nakiusap sila sa mga kaibigan at kamag-anak para makalikom ng sapat na halaga. Sa huli, naipasok nila si Ronron sa ospital. Sa ospital, nalaman nilang si Ronron ay may malubhang sakit. Ang mga doktor ay nagbigay ng kanilang makakaya. Ngunit sinabi nilang huli na ang lahat, masyado nang malala ang kanyang kalagayan. Ang bawat sandali sa ospital ay tila isang bangungot para sa pamilya. Si Isabel ay walang tigil sa pagbabantay sa tabi ng kama ni Ronron. Hawak ang kanyang maliit na kamay habang inaawitan siya ng mga kantang paborito nito. Si Arthur, sa kabila ng kanyang panlabas na tapang, ay tahimik na umiiyak sa sulok. Sinisisi ang sarili kung bakit hindi niya agad pinansin ang kalagayan ng anak. Isang gabing tahimik, habang mahimbing na natutulog si Rowel sa upuang malapit sa kama, nagpaalam si Ronron. Hawak ni Isabel ang kanyang kamay. Maririnig ang kanyang mahinang tinig. Mama, salamat po. Mahal ko kayo. Kasunod noon, bumitiw ang hininga ng bata. Ang buong mundo ni na Isabel at Arthur ay tila tumigil sa mga sandaling iyon. Ang pagkawala ni Ronron ay hindi lamang isang dagok, kundi isang sugat na kailanman ay hindi nila makakalimutan. Ang libing ni Ronron ay dinaluhan ng mga kamag-anak at kapitbahay. Tahimik si Isabel sa buong seremonya, ngunit ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Si Arthur naman, bagamat pinipilit maging matatag, ay makikitang nagpipigil ng hikbi habang hawak ang maliit na krus na inihanda para sa anak. Sa bawat pagluluksa ng pamilya, ramdam ang kawalang kaya nilang unawain ang bigat ng kanilang hinaharap. Pagkalipas ng libing, ang kanilang tahanan ay tila nawalan ng buhay. Si Isabel ay nagpatuloy sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit may bigat sa bawat kilos niya. Si Arthur naman ay nag-umpisang ilayo ang sarili, bihirang makipag-usap at madalas na nagkukulong sa sarili. Ang kanilang relasyon na dati puno ng pagsisikap na harapin ang mga hamon ay unti-unting naputol. Si Arthur, sa kanyang pag-iisa, ay patuloy na sinisisi ang sarili. Kung naging mas mabilis lang ako sa pagkilos, kung hindi ko pinagpilitan na hintayin pa. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Ngunit kahit anong pagsisisi ang gawin niya, alam niyang wala na siyang magagawa upang ibalik ang anak nilang bunso. Si Isabel, sa kabila ng kanyang sariling pagdadalamhati, ay pilit na inuunawa ang asawa. Subalit sa mga sumunod na buwan, mas lalong naging malayo si Arthur. Ang kanilang mga pag-uusap ay naging bihira at kapag nagkakaroon sila ng pagkakataon, kadalasan ay nauuwi ito sa alitan. Hindi mo kasalanan, Arthur, madalas na sabi ni Isabel. Ngunit ang mga salitang ito ay tila nawawalan ng bisa sa harap ng matinding bigat na dinadala ng kanyang asawa. Paano mo nasasabing hindi ko kasalanan? Ako ang ama, ako ang dapat nagbigay ng proteksyon sa kanya. Sigaw ni Arthur isang gabi nang subukan siyang kausapin ni Isabel. Tahimik na tumingin si Isabel. Hindi na sumagot, sapagkat alam niyang ang sakit na nararamdaman ni Arthur ay mas malalim kaysa sa anumang salita. Sa kabila ng lahat, nanatili silang magkasama para kay Rowel, na ngayon ay nangangailangan ng kanilang pagmamahal at atensyon. Si Rowel, bagamat bata pa, ay nagpakita ng tapang sa harap ng trahedya. Gayunpaman, ramdam niya ang bigat ng pagkawala sa kanilang pamilya. Ang mga ngiti ni Ronron na dati nagbibigay liwanag sa kanilang tahanan ay napalitan ng tahimik na alaala. At sa gitna ng kanilang kalungkutan,
Ang sugat na iniwan ng pagkawala ng kanilang bunso ay naging isang patuloy na paalala sa kanila ng halaga ng bawat sandali na kanilang pinagsaluhan bilang pamilya. Ang mga sumunod na buwan matapos ang pagkawala ni Ronron ay naging isa sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Isabel at Arthur. Ang kanilang tahanan na minsang puno ng tawa at masayang ingay ng mga bata ay tila nagmistulang tahimik na guho. Si Rowell, bagamat sinusubukang maging matatag, ay madalas nakikita ni Isabel na nagkukulong sa kanyang kwarto. Ngunit higit sa lahat, ang bigat ng pagkawala ay tila nagdulot ng pinakamalaking epekto kay Arthur. Sa una, pinipilit pa rin ni Arthur na bumalik sa normal na buhay. Pumapasok siya sa bukid, dinadalaw ang mga taniman, at nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting lumitaw ang kanyang mga pagbabago. Mas naging tahimik siya, bihira ng ngumiti, at mas madalas ang kanyang pagkawala mula sa bahay. Isang gabi, umuwi siyang amoy alak, isang bagay na hindi pa nagagawa ni Arthur noon. "Arthur!" tanong ni Isabel habang inaayos ang mesa. "Nasaan ka galing?" "Sa tindahan. Kaunting inuman lang kasama ang mga kakilala." Sagot niya, iniwasan ang tingin ng kanyang asawa. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang ganitong tagpo. Ang pag-inom ni Arthur ay nag-umpisang maging madalas, halos gabi-gabi. Sa una, iniintindi ito ni Isabel. Iniisip na baka iyon ang paraan ni Arthur upang harapin ang kanilang lungkot. Ngunit nang dumating ang mga gabi na hindi siya umuuwi, nagsimulang maalarma si Isabel. Isang hapon, habang bumibili siya ng gulay sa palengke, narinig niya ang usapan ng mga tao. "Si Arthur, nasa sabungan. Nakikita ko nga siya kahapon parang lulong na sa pustahan." Bulong ng isa. Ang mga salitang iyon ay tila malamig na kutsilyong tumusok sa puso ni Isabel. Pag-uwi ng gabing iyon, hinarap ni Isabel si Arthur. "Arthur, totoo ba ang narinig ko? Pati pagsusugal pinasok mo na?" Halata ang lungkot sa kanyang boses, ngunit si Arthur, sa halip na magsisi, ay nagalit. "Ano pa bang magagawa ko, Isabel? Nawala na ang anak natin. Hindi mo naiintindihan kung gaano kasakit para sa akin." Napayo ko si Isabel. Alam niyang walang mabuting maidudulot ang pakikipagtalo. Ngunit hindi rin niya maikakaila ang takot na baka mas lalong malayo ang loob ni Arthur sa kanila. Habang lumalalim ang bisyo ni Arthur sa alak at pagsusugal, unti-unti siyang lumayo sa pamilya. Halos hindi na siya umuuwi, at kapag umuuwi man, palaging galit at walang kibo. Ang perang dati iniipon nila para sa mga pangangailangan ay naubos na sa sugal at inuman. Si Isabel, na natutong tumayo sa sariling paa, ay naghanap ng paraan upang maitawid ang araw-araw nilang pangangailangan. Nagtrabaho siya sa bayan bilang tagalabada at tumutulong sa tindahan ng kapitbahay upang kumita ng dagdag na pera. Sa kabila ng pagod, palagi niyang iniisip ang kapakanan ni Rowell na ngayon ay sumasapit na sa kanyang kabataan. Sa bawat araw na lumilipas, si Isabel ang naging haligi ng kanilang tahanan. Gumising siya ng maaga upang maglaba, magluto, at tiyaking makakapasok si Rowell sa eskwela. Sinisikap niyang itago ang lungkot sa harap ng anak upang hindi ito maapektuhan ng masalimuot na sitwasyon sa kanilang pamilya. "Rowell, mag-aral ka ng mabuti ha, para hindi mo maranasan ang hirap na ito paglaki mo," madalas niyang bilin sa anak. Si Rowell, bagamat tahimik, ay tumutulong sa kanyang ina sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit ramdam ni Isabel ang kalungkutan ng anak sa pagkawala ng ama sa kanilang araw-araw na buhay. Isang gabi, habang umuuwi mula sa trabaho, naabutan ni Isabel si Arthur na lasing at sumisigaw sa harap ng kanilang bahay. "Lahat ng ito ay dahil sa akin, hindi ba?" Sigaw ni Arthur, hawak ang isang bote ng alak. "Kung naging mas mabilis lang ako, hindi sana mawawala si Ronron." Tahimik lamang si Isabel habang hinayaan niyang magsalita si Arthur. Nang makatulog ang kanyang asawa sa upuan, nilapitan niya ito at bumulong. "Arthur, kailangan ka namin. Sana maisip mo na hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa." Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap,
tila lalong lumalayo si Arthur. Mas tumagal ang oras nito sa labas ng bahay at mas madalas ang kanyang pag-inom at pagsusugal. Si Isabel, bagamat nasasaktan, ay nagdesisyong manatiling matatag para kay Rowell. Hindi niya kayang iwan ang asawa, ngunit alam niyang kailangan niyang unahin ang anak. Ang mga araw ay tila nagiging mas mahirap, ngunit sa bawat hakbang ni Isabel, dala niya ang pananampalatayang darating din ang panahon na babalik ang kanilang dating buhay. Sa likod ng kanyang mga ngiti at pagpupursige, itinago niya ang kanyang sariling sakit. Isang sakit na hindi lamang para sa pagkawala ng kanilang anak, kundi para rin sa pagkawala ng taong minsang naging katuwang niya sa lahat. Sa kabila ng lahat, patuloy siyang umaasa sapagkat sa kanyang puso, naniniwala siyang may natitirang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa na maaring magsilbing liwanag sa kanilang madilim na daan. Ang mga gabi ni Arthur ay naging paulit-ulit na kwento ng alak, pagsusugal at galit. Ang dati niyang pagiging masayahin at mapagmahal na ama ay tila nawala, pinalitan ng bigat ng pagkakasala at kawalan ng direksyon. Sa kabila ng paulit-ulit na pakiusap ni Isabel na magbago, tila lalong nalulunod si Arthur sa kanyang bisyo. Piniling takasan ang sakit kaysa harapin ito. Si Isabel, sa kabila ng kanyang mga lungkot at pagod, ay nanatiling nakatayo, hindi lamang para sa sarili, kundi lalo na para kay Rowell, na ngayon ay nagiging binata na. Isang gabing tila mas madilim kaysa karaniwan, umalis si Arthur mula sa kanilang bahay. Hawak ang bote ng alak at tila wala sa sarili. Pilit siyang pinigilan ni Isabel. "Arthur, huwag ka nang lumabas. Gabi na, lasing ka pa," pakiusap niya, ngunit tinanggihan ito ng asawa. "Hindi mo na ako kailangan pigilan, Isabel. Alam kong wala na akong silbi sa inyo," sagot ni Arthur bago siya tuluyang naglakad papalayo sa madilim na kalsada. Sa bayan, nagpatuloy si Arthur sa pag-inom kasama ang mga kakilala. Tulad ng dati, nalulong siya sa pustahan sa sabungan, ngunit nang maubos ang kanyang pera, nagdesisyon siyang umuwi, mas lasing kaysa dati. Sumakay siya sa kanyang lumang bisikleta, naglalakbay sa malubak na daan, pabalik sa kanilang tahanan. Ngunit sa gitna ng dilim at kawalan ng tamang balanse, biglang nadulas ang gulong sa maputik na daan. Bumagsak si Arthur sa gilid ng kalsada, tumama ang ulo sa matigas na semento. Walang nakakita sa kanya kaagad, at nang matagpuan siya ng mga dumaraan kinaumagahan, wala na siyang buhay. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay mabilis na kumalat sa baryo. Isang kapitbahay ang naghatid ng masamang balita kay Isabel na kasalukuyang naglalaba. "Isabel," bungad nito, pilit na itinatago ang luha. "Si Arthur, wala na siya." Nang marinig ang balita, tila nagdilim ang paningin ni Isabel. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at tumakbo patungo sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang asawa. Doon niya nakita ang katawan ni Arthur, tahimik at malamig, nakabalot ng lumang kumot. Ang libing ni Arthur ay puno ng lungkot. Bagamat maraming nagdalamhati, ang bigat ng kanyang pagkawala ay tila pinakamatindi para kina Isabel at Rowell. Si Rowell, na ngayon ay 12 taong gulang, ay hindi na kayang itago ang kanyang luha. "Mama, bakit si Papa? Bakit niya tayo iniwan?" tanong ng bata, nanginginig ang boses habang yakap ang kanyang ina. Walang salitang makapagpapagaan sa sakit na nararamdaman nila. Hinaplos ni Isabel ang likod ng anak at sinabing, "Anak, mahal na mahal tayo ng papa mo, pero minsan may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin." Matapos ang libing, bumalik si Isabel at Rowell sa kanilang tahanan, na ngayon ay mas tahimik at mas malungkot. Sa bawat sulok ng bahay, ramdam nila ang kawalan ni Arthur, ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga alaala. Lahat ng ito ay tila nagiging paalala ng mga bagay na nawala. Ngunit sa halip na magpatalo sa lungkot, nagdesisyon si Isabel na gawing inspirasyon ang trahedyang ito upang maging mas matatag para kay Rowell. Kinuha niya ang responsibilidad bilang solong magulang, mas determinado kaysa dati na itaguyod ang kanilang buhay. Bumangon siya ng maaga araw-araw upang magtrabaho. Tumanggap siya ng mas maraming labada at nagbenta ng mga gulay
mula sa maliit nilang taniman. Ang bawat kita, gaano man kaliit, ay inilaan niya para sa pag-aaral at pangangailangan ni Rowell. Rowell, gagawin ko ang lahat para maabot mo ang mga pangarap mo, pangako niya sa anak. Bagamat mahirap, natutunan nilang mag-adjust sa kanilang bagong buhay. Si Rowell ay naging mas responsable, tumutulong sa kanyang ina sa mga gawain at nag-aaral ng mabuti. Madalas niyang sabihin, "Mama, balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa iyo." Ang mga salitang ito ang nagsilbing lakas ni Isabel sa mga panahong nararamdaman niyang napakabigat ng kanilang sitwasyon. Ang pagkawala ni Arthur ay nag-iwan ng sugat na hindi madaling maghilom, ngunit ito rin ang naging dahilan upang muling buuin ni Isabel ang kanyang sarili. Sa bawat araw na dumadaan, natutunan niyang patawarin si Arthur sa kanyang mga kahinaan, at sa halip, inalala niya ang mga masasayang alaala nilang magkasama. Ginawa niyang inspirasyon ang kanyang pagmamahal sa yumaong asawa upang maging matatag para sa kanilang anak. Sapagkat sa kabila ng lahat, alam niyang hindi niya maaaring hayaan na ang trahedya ng kanilang nakaraan ang siyang magdidikta ng kanilang kinabukasan. Sa kabila ng hirap ng buhay, lumaki si Rowell na puno ng pagmamahal at respeto para sa kanyang ina. Ang mga tao ng sakripisyo ni Isabel, ang kanyang pag-aaruga at determinasyon, ay nagsilbing gabay kay Rowell sa kanyang pagkatao. Bata pa lamang siya, nakikita na ni Isabel ang pagiging responsable ng kanyang anak. Siya ang tumutulong sa pag-igib ng tubig, pag-aalaga ng mga gulay, at kahit sa pag-aayos ng bahay, ginagawa niya ito nang walang reklamo. "Mama, gusto kong makatulong kahit papaano," madalas niyang sabihin. Habang lumalaki, naging mas malinaw kay Rowell ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ina. Ang bawat araw na nagtatrabaho ito nang walang reklamo upang maitaguyod ang kanilang pangangailangan ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. "Anak, hindi ko ito ginagawa dahil gusto kong maghirap," sabi ni Isabel isang gabi habang binibilang ang maliit na kita mula sa pagtitinda ng gulay. "Ginagawa ko ito dahil gusto kong makita kang matagumpay balang araw." Ang mga salitang iyon ang nagtulak kay Rowell na magpursige sa pag-aaral. Sa kabila ng kakulangan sa pera, nakapagtapos siya ng high school at agad na naghahanap ng trabaho upang makatulong sa kanilang kabuhayan. Sa una, nagtatrabaho siya bilang assistant sa isang maliit na tindahan sa bayan. Ang bawat sahod na kanyang natanggap ay hindi niya ginamit para sa sarili, kundi ibinigay niya sa kanyang ina. "Mama, ito ang sweldo ko. Gamitin mo para sa bahay," sabi niya isang gabi habang iniaabot ang sobre kay Isabel. "Rowell, sa sarili mo rin maglaan," sagot ng ina, ngunit nanatiling matatag ang desisyon ng anak. Sa paglipas ng mga taon, dumating ang pagkakataong kinailangan ng umalis ni Rowell upang magtrabaho sa lungsod. Isang kaibigan ang nag-alok sa kanya ng mas magandang trabaho bilang isang clerk sa isang opisina. Bagamat masakit ang ideya ng paglayo sa kanyang ina, alam niyang ito ang tamang hakbang upang mas maibigay ang pangangailangan ni Isabel. "Mama, aalis po muna ako, pero nangako akong hindi kita pababayaan," sabi ni Rowell isang hapon habang tinutulungan ang ina sa pagtitinda. Ang araw ng kanyang pag-alis ay puno ng emosyon. Habang hinahatid siya ni Isabel sa terminal ng bus, hindi mapigilan ng mag-ina ang kanilang luha. "Rowell, anak, alagaan mo ang sarili mo," bilin ni Isabel habang mahigpit na niyayakap ang anak. "Mama, hindi ko po kayo pababayaan. Laging akong magpapadala ng pera at dadalaw ako kapag may pagkakataon," sagot ni Rowell, pilit na pinipigilan ang hikbi. Sa lungsod, nagsumikap si Rowell na makibagay sa mabilis na takbo ng buhay. Sa kabila ng mga hamon sa bagong trabaho, hindi niya kailanman kinalimutan ang kanyang ina. Buwan-buwan, nagpadala siya ng pera para sa mga pangangailangan ni Isabel. Kasabay nito, sinigurado niyang tumatawag siya halos gabi-gabi upang kamustahin ang kalagayan nito. "Mama, okay lang po ba kayo dyan? Kumakain po ba kayo ng maayos?" tanong niya sa telepono. "Oo naman anak, huwag mong alalahanin ng nanay mo,"
Sagot ni Isabel, kahit paminsan ay gusto rin niyang sabihin kung gaano siya nangungulila sa kanyang anak. Hindi nagtagal, nakilala ni Roel ang isang mabait na babae sa lungsod. Si Marisa, na kanyang naging asawa, ay naging katuwang niya sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Nang magpakasal sila, sinigurado ni Roel na bahagi pa rin ng kanyang buhay ang ina. Marisa, ang nanay ko ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Hindi ko siya maaaring kalimutan. Paliwanag niya sa kanyang asawa na buong puso namang tinanggap ang pagmamahal ni Roel para kay Isabel. Sa kabila ng abalang buhay sa lungsod, laging bumabalik si Roel sa kanilang tahanan sa probinsya upang dalawin ang kanyang ina. Tuwing Pasko at mga espesyal na okasyon, sinisigurado niyang nasa piling ni Isabel ang kanyang pamilya. Mama, hindi po kita makakalimutan. Pangako ko po yan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa ina tuwing umaalis. Bagamat mahirap para kay Isabel ang paglayo ng kanyang anak, nagbigay ito sa kanya ng matinding pagmamalaki. Sa bawat kwento ni Roel tungkol sa kanyang trabaho, sa mga plano niyang gawing mas maayos ang kanilang buhay, nakikita ni Isabel ang bunga ng kanyang mga sakripisyo. Ang kanilang maliit na tahanan, na minsan ay puno ng hirap at lungkot, ay naging simbolo ng tagumpay ng kanilang pamilya. Sa puso ni Isabel, alam niyang ang kanyang anak ay natutong magmahal at magbigay ng respeto, isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit anong yaman. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nagbago ang tahanan ni Isabel sa probinsya. Nawala ang dating mga masasayang tunog ng mga bata, ang masiglang boses ni Arthur, at maging ang mga tawanan ni Ronron. Ngayon, siya'y nag-iisa na. Ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matibay. Bagamat ang buhay niya ay naging tahimik, ang simpleng pamumuhay ay naging sapat na para sa kanya upang ipagpatuloy ang araw-araw na hamon. Tuwing umaga, gumigising si Isabel bago sumikat ang araw. Isang maliit na bahagi ng kanilang bakuran ang ginawa niyang taniman ng gulay, kalabasa, talong, sitaw at ampalaya. Ang mga ito ay hindi lamang naging pangunahing pinagkukunan niya ng pagkain, kundi pati na rin ng kabuhayan. Matapos niyang anihin ang mga ito, ipinupuslit niya ang mga basket ng sariwang gulay patungo sa maliit na palengke sa bayan, kung saan siya'y kilala bilang isa sa mga pinakamaasahang tindera. Manang Isabel, ang dami mo na namang dalang gulay ngayon. Bati ng isang suki habang inaabot ang pera para sa isang bungkos ng sitaw. Ngumingiti lamang si Isabel at magiliw na sumasagot. Mahalaga ang masipag, Hija, para sa pamilya kahit mag-isa ka na lang. Ang bawat transaksyon ay hindi lamang pagbebenta para sa kanya. Ito ay nagiging paraan upang makipag-ugnayan sa mga tao sa paligid niya. Isang paraan upang hindi maramdaman ang lungkot ng pag-iisa. Bagamat malayo ang kanyang anak na si Roel, hindi kailanman naramdaman ni Isabel na siya ay lubusang nakalimutan. Tuwing matatanggap niya ang padala ng pera mula sa lungsod, palaging may kasamang sulat o tawag mula kay Roel. Mama, huwag po kayong pang magpaka-stress masyado. Magpahinga rin po kayo, paalala nito. Tumatawa lamang si Isabel sa telepono at sinasagot, Anak, masaya naman ako rito. Huwag mo akong alalahanin. Sa kabila ng kanyang pagtanda, naging mas aktibo pa si Isabel sa komunidad. Bukod sa pagtitinda, siya ay tumutulong din sa simbahan. Nag-aalay ng kanyang oras para maglinis at magtanim ng mga bulaklak sa paligid ng bakuran nito. Kapag may mga nangangailangan sa baryo, tulad ng mga bagong salta na nahihirapan maghanap ng trabaho o makakain, si Isabel ang una nilang nilalapitan. Manang Isabel, pwede po bang manghiram ng konting bigas? Tanong ng isang binata isang araw. Walang alinlangan, ibinukas ni Isabel ang kanyang pinto. Huwag kang mag-alala, may kaunting natitira dyan. Kumuha ka lang, sagot niya. Sa bawat tulong na naibibigay niya, nararamdaman niyang may halaga pa rin ang kanyang buhay. Sa bawat taong nagpapasalamat sa kanya, nabibigyan siya ng lakas upang ituloy ang kanyang araw-araw na buhay. Ang kanyang pagiging mapagbigay at masipag ay nagdulot ng malalim na respeto mula sa mga tao sa komunidad. Sa kanilang mga mata, si Isabel ay isang simbolo ng lakas at inspirasyon. Gayunpaman,
Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maiiwasan ang sandaling mapuno siya ng pangungulila sa pamilya. Sa mga tahimik na gabi, habang nakaupo sa harap ng kanyang maliit na bahay, madalas niyang alalahanin ang mga panahon kung kailan kumpleto pa ang kanyang pamilya. Ang alaala ng mga tawanan ni Ronron at Rowel habang naglalaro sa likod ng bahay o ang ngiti ni Arthur habang nagtatrabaho sa bukid ay nagdudulot sa kanya ng ngiti at luha ng sabay. Minsan, mahirap din ang mag-isa, bulong niya sa sarili isang gabi habang tinitingnan ang mga bituin sa langit. Ngunit kahit nararamdaman ng lungkot, hindi siya nagpadala rito. Pinipili niyang magpasalamat para sa mga alaala at sa mga natutunan niya mula sa bawat yugto ng kanyang buhay. Ang simpleng buhay ni Isabel ay hindi perpekto, ngunit natagpuan niya ang kasiyahan sa maliliit na bagay. Ang sariwang hangin tuwing umaga, ang sigla ng mga halaman sa kanyang taniman, at ang mga ngiti ng mga tao na kanyang natutulungan. Alam niyang hindi na muling babalik ang nakaraan, ngunit natutunan niyang yakapin ang kasalukuyan, anuman ang hatid nito. Para kay Isabel, ang mahalaga ay ang pagpapatuloy ng buhay, ang pagtulong, pagmamahal, at pagtanggap ng mga bagay na hindi niya kayang baguhin. Ang bawat araw na dumarating ay isang pagkakataon para sa kanya upang ipagpasalamat ang lahat ng biyayang natanggap niya, gaano man kaliit o kalaki. At sa puso niya, alam niyang ang kanyang pamilya, kahit malayo man, ay nananatili sa kanyang puso, katulad ng pagmamahal na lagi niyang binibigay sa kanila. Isang maagang umaga, abala si Isabel sa pagtitinda ng gulay sa gilid ng palengke. Ang araw ay tila karaniwang araw lamang. Mga suking mamimili, mga kapitbahay na bumibili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, at ang tahimik na ingay ng umaga sa probinsya. Ngunit ang araw na ito ay magdadala ng isang hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa tila payapang daloy ng kanyang buhay. Habang inaayos ni Isabel ang mga gulay sa kanyang mesa, isang matikas ngunit matapang na lalaki ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito ng uniforme ng pulis, at kahit hindi pa nagsasalita, halata na ang kanyang awtoridad sa paraan ng kanyang pagtindig. "Magkano ang ampalaya?" Malamig na tanong nito, tila wala man lamang balak ngumiti. 15 pesos kada kilo, sir. Sagot ni Isabel, mahinahon ngunit magalang. Ang lalaki ay tumingin saglit sa mga gulay at kumuha ng 1 kilo. Sa halip na magbayad, humirit ito ng, "Bawasan mo ng 10 piso. Ako na bahala sa seguridad mo dito sa palengke." Nagulat si Isabel sa sinabi ng pulis. "Pasensya na po, sir. Pero pantay-pantay po ang presyo para sa lahat ng bumibili." Sagot niya, pilit pinapanatili ang kanyang tono ng respeto. Sa halip na maintindihan ang kanyang paliwanag, nagpakita ng galit ang pulis. "Pinagdadamot mo ba ang mga gulay mo, tanda? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang nagpapanatili ng kaayusan dito." Sa puntong iyon, naramdaman ni Isabel ang takot, ngunit hindi siya nagpatalo. "Sir, pasensya na po pero mali po ang ginagawa niyo. Ang presyo ay para sa lahat at hindi ko po kayo pinipilit bumili kung hindi niyo gusto." Nagpigil ang pulis, ngunit tila lalong nag-init ang ulo. "Ako? Pinagbintangan mo ako ng pang-aabuso? Ikaw pa ang may ganang magturo ng tama sa akin, tanda?" Ang sigaw nito ay nakapagpabaling ng tingin ng mga taong nasa paligid. Ngunit sa halip na umatras, nanatiling matatag si Isabel, kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay. "Sir, ginagawa ko lang po ang tama. Kung hindi niyo po kaya magbayad ng tamang presyo, maaaring sa iba na lang po kayo bumili." Sagot niya, ngayon ay mas mahinahon, ngunit puno ng paninindigan. Hindi na nagawang pigilan ng pulis ang galit. Hinampas nito ang mesa ng gulay, dahilan upang magkalat ang ilan sa mga paninda ni Isabel. Sinubukan pa nitong sunggaban ang kanyang braso, ngunit sa oras na iyon, lumapit ang ilang mamimili at kapitbahay upang ipagtanggol si Isabel. "Hoy sir, tama na yan, wala siyang ginagawang masama," sigaw ng isa, habang ang iba ay nagtipon-tipon upang harangan ang pulis. Takot man, naramdaman ni Isabel ang lakas mula sa suporta ng mga tao sa paligid.
Hindi ko po kayo gustong bastusin, sir. Pero hindi po tama ang ginagawa nyo. Sabi niya habang pilit pinipigilan ang kanyang luha. Ang pulis, bagamat halatang napahiya sa harap ng maraming tao, ay nagmumurang lumayo sa lugar. Hindi pa tayo tapos, tanda. Banta nito bago umalis. Ang mga mamimili ay nagtipon sa paligid ni Isabel upang siguraduhing ligtas siya. Manang, ayos ka lang ba? Ang tapang mo, sabi ng isa, habang ang iba naman ay tumulong sa pag-ayos ng mga nagkalat na gulay. Sa kabila ng kanyang takot, nagpasalamat si Isabel sa mga tumulong sa kanya. Alam niyang hindi magtatapos ang issue sa simpleng insidenteng iyon, ngunit nanatili siyang matatag. Ang nangyari ay nagdala ng takot, ngunit sa parehong pagkakataon, nagpatibay ito ng kanyang paninindigan sa paggawa ng tama. Sa gabing iyon, habang mag-isa niyang inaayos ang kanyang tindahan sa bahay, tahimik na nanalangin si Isabel. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas upang harapin ang ganitong uri ng pagsubok. Alam kong hindi tama ang manahimik sa harap ng mali. Sana'y ipakita niyo po sa akin ang tamang daan. Ang insidenteng ito ay nag-iwan ng marka sa kanya. Isang paalala na kahit sa kabila ng hirap at pag-iisa, hindi kailanman dapat bumitaw sa prinsipyo ng tama at makatarungan. Sa kanyang puso, alam niyang ang tapang na iyon ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa lahat ng taong nagkakandahirap sa ilalim ng maling pamamalakad ng iba. Ilang araw matapos ang insidente sa palengke, si Isabel ay nananatiling tahimik ngunit hindi natitinag. Bagamat nakakatanggap ng mga banta mula sa pulis na kanyang hinarap, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang araw-araw na gawain sa tindahan. Para sa kanya, walang halaga ang takutin siya, lalo na't alam niyang nasa tama siya. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, hindi niya maalis ang kaba sa tuwing dumadaan ang patrol car ng pulisya sa kanilang lugar. Isang maaliwalas na umaga, abala si Isabel sa pagtitinda ng gulay nang biglang sumulpot ang ilang pulis sa palengke. Ang pinuno ng grupo ay walang iba kundi ang parehong pulis na nambastos sa kanya noong nakaraan. Ngayon, dala nito ang kumpiyansa ng kanyang mga kasamahan. Manang, hindi pa tayo tapos, maring sabi ng pulis habang humakbang papalapit sa kanya. Ang tono ng boses nito ay puno ng pananakot, habang ang mga tao sa paligid ay tahimik na nanonood, halatang natatakot. Sir, sinabi ko na po sa inyo, wala akong ginagawang masama, sagot ni Isabel, pilit na pinapanatili ang kanyang tapang kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagpatumpik-tumpik ang pulis. Tinuro siya nito at sinabing, "Pwede kitang ipaaresto ngayon din. Sige, subukan mo akong kalabanin." Bago pa man makasagot si Isabel, biglang huminto ang isang SUV sa harap ng palengke. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking matikas. Nakasuot ng uniforme na mas mataas ang ranggo kaysa sa sino man sa mga pulis sa lugar. Ito ang kanyang apo na si Jacob, isang mataas na opisyal ng pulisya na kilala sa pagiging matuwid at makatarungan. Ang presensya nito ay agad na nagdulot ng katahimikan sa paligid. "Lola!" tawag ni Jacob habang naglalakad palapit kay Isabel. Sa una, nagulat si Isabel. Hindi niya inakala na ang apo niya, na matagal na niyang hindi nakita, ay biglang darating. "Jacob!" sabi niya, puno ng emosyon, ngunit agad na naputol ang kanilang sandali nang magulat ang mga pulis sa presensya ni Jacob. Ang pinunong pulis, na kanina lamang ay puno ng yabang, ay biglang nag-iba ang tono. "Sir Jacob, anong ginagawa niyo rito?" tanong nito, halatang kinakabahan. Si Jacob ay hindi sumagot agad. Sa halip, tumingin siya sa kanyang lola at nakita ang kaba sa mukha nito. "Lola, anong nangyari rito?" tanong ni Jacob, mahigpit na hawak ang balikat ni Isabel. Agad namang nagtipon ang mga tao sa paligid, nagmamasid habang si Isabel ay nagsimulang magpaliwanag. "Jacob, itong pulis na ito, matagal na niyang inaabuso ang mga tao rito sa lugar namin. Noong nakaraan, sinubukan niya akong pilitin na ibigay ang gulay ko sa mas mababang halaga. At nang tumanggi ako, gusto niya akong saktan." Pagkarinig nito, nagbago ang ekspresyon ni Jacob.
Ang kanyang tahimik ngunit matapang na anyo ay nagbigay ng takot sa mga pulis. Humarap siya sa pinuno ng grupo. "Ikaw," sabi niya, ang boses ay puno ng awtoridad. "May ipapaliwanag ka ba sa akin? Ano ang ginagawa mo rito?" Ang pulis, halatang hindi makahanap ng sagot, ay nagsimulang magdahilan. "Sir, hindi po ganoon ang nangyari. May konting hindi pagkakaintindihan lamang po sa pagitan namin ni Manang Isabel. Ngunit hindi hinayaan ni Jacob na makalusot ito." "Huwag kang magsinungaling," sagot niya. "Alam mo bang ang taong tinutulak mo ay ang lola ko? Alam mo ba kung gaano kabigat ang paratang laban sa iyo kapag nalaman ng mas mataas na awtoridad ang ginagawa mo rito sa baryo?" Ang pulis, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay unti-unting umatras. Halata sa kanilang mga mukha ang takot, hindi lamang dahil sa posisyon ni Jacob, kundi dahil alam nilang mali ang kanilang ginagawa. "Sir Jacob, patawarin niyo po kami," sabi ng pinuno. Ngayon ay halos magmakaawa. Ngunit hindi natapos doon si Jacob. Ang kapangyarihan ng uniforme niyo ay hindi lisensya para mang-abuso ng tao. Umalis kayo ngayon din at maghanda kayong harapin ang investigasyong gagawin ko laban sa inyo. Umatras ang grupo ng mga pulis, halatang napahiya at natatakot. Nang makaalis ang mga ito, bumalik ang katahimikan sa palengke. Ngunit ang mga tao sa paligid ay nagsimulang pumalakpak. "Salamat, Jacob," sabi ng isang tindera. "Matagal na naming gustong matigil ang ginagawa ng mga pulis na yan." Si Jacob ay muling humarap sa kanyang lola. "Lola, hindi na nila kayo guguluhin," sabi niya habang mahigpit na niyayakap si Isabel. Napaiyak si Isabel, hindi lamang dahil sa proteksyon na binigay ng kanyang apo, kundi dahil sa pagmamalasakit nito sa kanya. "Salamat, Jacob. Salamat sa pagdating mo," sagot niya. Ang tagpong iyon ay nagsilbing patunay ng katarungan sa harap ng abuso. Si Jacob, sa kanyang katapatan at tapang, ay ipinakita na ang sistema ng hustisya ay dapat magsilbi sa mga tao, hindi mag-abuso sa kanila. At para kay Isabel, ang araw na iyon ay hindi lamang araw ng tagumpay, kundi ng muling pagkakaugnay sa kanyang pamilya. Isang paalala na kahit anong hirap ng buhay, hindi siya nag-iisa. Ang insidente sa palengke ay naging simula ng mas malawak na pagbabago sa komunidad ni Isabel. Hindi nagtagal matapos ang komprontasyon kay Jacob. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagkilos laban sa mga kurakot na pulis. Ang kanyang pangalan ay naging usap-usapan, hindi lamang sa baryo, kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga tao na matagal nang nagdurusa sa ilalim ng maling pamamalakad ng ilang tiwaling opisyal. Bilang mataas na opisyal ng pulisya, hindi nagdalawang isip si Jacob na simulan ng isang malawakang investigasyon sa mga gawain ng lokal na pulisya sa lugar ng kanyang lola. "Hindi natin papayagan ang ganitong klase ng sistema," sabi niya sa isang pulong kasama ang mga miyembro ng pulisya sa kanilang istasyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sinuri niya ang lahat ng ulat at reklamo mula sa mga residente. Ilan sa mga pulis na sangkot sa pananakot, extortion at pandaraya ay agad na sinuspinde, habang ang iba ay pinatawan ng mas mabibigat na parusa. Hindi naging madali ang proseso. May ilan na sumubok manira kay Jacob. Sinasabing siya ay nagpapakitang gilas lamang dahil sa posisyon. Ngunit sa halip na magpadala, mas pinagbuti niya ang kanyang trabaho. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan, ani Jacob sa isang panayam sa radyo na umabot sa maraming tagapakinig sa lugar. Ito'y tungkol sa pagbibigay ng hustisya at pagtatama ng mali para sa ikabubuti ng bawat isa. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting nagbago ang pamamalakad sa komunidad. Ang mga mamamayan na dati takot magsalita ay nagsimulang magtiwala at magsumite ng kanilang mga hinaing. Ang dating pananakot ng ilang opisyal ay napalitan ng pakikiisa at serbisyo publiko. Sa tulong ng mga bagong lider na itinakda ni Jacob, nagkaroon ng mas transparent na sistema sa pulisya. Nagpatupad din siya ng mga programa upang turuan ang mga opisyal ng tamang asal at responsibilidad sa kanilang posisyon.
Ang epekto ng mga pagbabagong ito ay naging mararamdaman hindi lamang ng mga opisyal, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Sa palengke, ang mga tindera na dati palaging ninenerbiyos tuwing may pulis na bumibili ay nagsimulang magtrabaho ng may tiwala at kapayapaan. Iba na ngayon, sabi ng isang tindera kay Isabel habang inaabot ang bayad para sa gulay. Kung hindi dahil sa apo mo, hindi namin mararamdaman ang ganitong kalayaan. Si Jacob, sa kabila ng kanyang abalang trabaho, ay palaging naglalaan ng oras upang bisitahin ang kanyang lola. Sa tuwing naroon siya, hindi lamang para sa pamilya ang kanyang pakay. Madalas din niyang kausapin ang mga residente upang marinig ang kanilang mga kwento at alalahanin. Ang kanyang pagpunta ay laging may dalang layunin, ngunit higit sa lahat, nagpapakita ng malasakit at pagkalinga. Lola, hindi ko makakalimutan ang mga aral na itinuro mo sa akin, sabi niya isang gabi habang sila'y nag-uusap sa harap ng bahay ni Isabel. Ikaw ang dahilan kung bakit ko gustong maglingkod ng tapat sa mga tao. Ang reforma ni Jacob ay nagbigay daan sa mas maayos na pamumuhay para sa mga residente ng bayan. Ang mga proyekto para sa seguridad ay naging mas epektibo at ang tiwala ng mga tao sa pulisya ay unti-unting bumalik. Sa bawat hakbang ng kanyang liderato, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon hindi lamang sa pagpapatupad ng batas, kundi sa pagpapakita ng tunay na malasakit sa kapwa. Ang serbisyong publiko ay hindi tungkol sa posisyon, kundi sa kung paano ka makakatulong sa mga nangangailangan. Madalas niyang ipahayag. Sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi rin nakalimutan ni Jacob ang pasasalamat sa kanyang lola. Lola, ikaw ang aking inspirasyon. Ang iyong tapang noong araw na iyon sa palengke ang nagtulak sa akin na itama ang mga mali sa sistema, sabi niya sa isang pagkakataon. Si Isabel, na puno ng pagmamalaki sa kanyang apo, ay ngumiti at sumagot, Jacob, ang tapang mo ang tunay na nagdala ng pagbabago rito. Hindi ko akalaing ang batang iyon na minsang naglalaro sa bakuran ay magiging isang lider na magpapatibay sa bayan. Sa kanilang komunidad, si Jacob ay hindi lamang kilala bilang isang lider. Siya rin ay tinitingala bilang isang simbolo ng pag-asa, integridad at malasakit. Ang kanyang pangalan ay naging inspirasyon para sa marami at ang kanyang mga gawa ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng bawat mamamayan. Sa bawat hakbang niya sa kanyang trabaho, dala niya ang pangaral ng kanyang lola, ang paggawa ng tama, kahit mahirap, at ang pagbibigay ng serbisyo ng may buong puso at katapatan. Matapos ang serye ng reformang ipinatupad ni Jacob sa kanilang komunidad, hindi lamang ang bayan ang nakinabang, kundi pati na rin ang kanyang sariling pamilya. Ang mga araw na puno ng tensyon at problema ay napalitan ng tahimik, ngunit masayang ritmo ng buhay, kung saan ang ugnayan ng bawat miyembro ng pamilya ay muling bumalik at naging mas malalim. Isang hapon, dumating si Roel sa bahay ni Isabel, kasama ang kanyang asawang si Marisa at ang kanilang 2 anak. Ang mga tawanan ng mga bata habang tumatakbo sa bakuran ay tila muling nagdala ng liwanag sa lumang tahanan. Si Isabel, na abala noon sa pagtitinda ng gulay, ay agad na iniwan ang ginagawa nang makita ang anak at mga apo. Roel! Anak! Sigaw niya, sabay yakap sa kanyang anak ng mahigpit. Ma, miss na po namin kayo, sabi ni Roel habang tinutulungan si Isabel na umupo sa harap ng bahay. Sa kanilang tabi, si Marisa ay masiglang nakikipag-usap kay Jacob, na dumating din upang samahan ang kanyang lola sa araw na iyon. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng tawanan at kwento, na parang walang alitan o problema na dumaan sa kanilang pamilya noon. Habang nasa hapagkainan, napansin ni Isabel ang pagkakaisa ng kanyang pamilya. Si Roel at Jacob, na parehong abala sa kanilang mga trabaho sa lungsod, ay naglalaan ng oras upang makasama siya. Ang masayang pakikitungo ni Marisa sa mga bata at ang sigla ng mga apo habang nagkukwento ng kanilang mga karanasan sa eskwela ay nagbigay kay Isabel ng matinding saya. Ang tagal ko nang hindi naramdaman ng ganitong saya,
sabi ni Isabel habang nilalagyan ng pagkain ng plato ng isa sa kanyang mga apo. Lola, kami rin po. Parang ang dami naming na-miss na pagkakataon noon. Sagot ni Jacob habang nakangiti sa kanyang ama. Pero gusto naming bumawi. Ang pamilya natin, kahit ano pa ang dumaan, ay dapat laging magkasama. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng tahimik na lungkot kay Isabel. Ngunit higit pa rito, isang matamis na paalala na ang mga sakripisyo niya noon ay hindi nasayang. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok na pinagdaanan nila bilang pamilya, narito sila ngayon, buo at nagkakaisa. Ang tahanan na minsang tahimik at puno ng pangungulila ay muling napuno ng tawanan at sigla. Pagkalipas ng ilang araw, nagdesisyon sina Rowel at Marisa na palaging dalhin ang kanilang pamilya sa probinsya tuwing weekend upang makasama si Isabel. Ma, gusto naming masanay ang mga bata na makilala kayo ng mas malalim. Gusto naming maranasan nila ang mahalagang bahagi ng buhay natin dito. Paliwanag ni Rowel habang pinapanood ang kanyang mga anak na naglalaro kasama si Jacob sa bakuran. Mabuti pa nga, sagot ni Isabel, napangiti habang tinutulungan si Marisa sa kusina. Ang bahay na ito ay para sa lahat ng miyembro ng pamilya natin. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang isa't isa, ang mahalaga ay babalik tayo rito upang magsama-sama. Sa muling pagbisita ni Rowel, si Jacob naman ang nag-organisa ng isang simpleng salo-salo para sa buong pamilya at mga malalapit na kapitbahay. Ang hapunan sa bakuran ng bahay ni Isabel ay puno ng kwento, pagbabahagi ng mga plano at pasasalamat sa bawat isa. Para kay Isabel, ito ay higit pa sa isang simpleng pagtitipon. Ito ay patunay na, sa kabila ng lahat, ang kanilang pamilya ay muling buo, mas matibay at mas malapit sa isa't isa. Habang nagmamasid si Isabel sa kanyang pamilya, napagtanto niya kung gaano kahalaga ang pagkakaisa. Hindi lamang ito isang simpleng salita, kundi isang pundasyon na nagpapatibay sa kanila sa gitna ng unos. Ang mahalaga sa pamilya, sabi niya sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pagtanggap sa isa't isa anuman ang mangyari. Ang gabi ay nagtapos sa mga ngiti at yakap, ngunit para kay Isabel, ito ay simula ng bagong yugto ng kanilang pamilya. Isang mas malapit, mas masaya, at mas matatag na pagsasamahan. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na saya at kapayapaan. Alam niyang, sa wakas, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagdulot ng hindi matatawarang biyaya, ang pagkakabuo ng kanyang pamilya.